mayroong isang dambuhalang bola na may radius na 12,756 na kilometro. At ito ay tumatakbo sa napakabilis na bilis sa kalawakan na umaabot sa 68,000 milya kada oras. Ito ay tinatawag na ang lupa. Ang mundong ito ay napapalibutan ng atmosfera na binubuo ng 5 patong na sangkap mula sa hydrogen, oxygen at mga di nakaapektong gas. Sa parehong oras, umiikot ito sa sarili nito sa bilis na 1,000 milya sa loob ng iisang oras. Hindi ko pag-uusapan ang kadakilaan ng sansinukob at hindi rin ang mga nakatatakot na galaksiya na itinuturing ang lupa bilang isang butil ng alikabok sa paanan ng bundok Everest. At ang mga numero ng mga tao ng liwanag ay hindi mabilang ang mga zero nito. Narinig ko ang maraming usapan mula sa mga ateista sa daigdig. Ngunit ang bagay na sinasabi nila na hindi ko pa rin nauunawaan hanggang ngayon ay hindi sila sumasampalataya kay Allah dahil hindi nila siya nakikita. Hindi ko alam kung paano hindi nila maaring makita siya. Habang ako ay makakikita sa mga nilikha ni Allah sa lahat ng oras, sa bawat pulgada ng nasa paligid ko. Bakit ang tubig ay may natatanging mga katangian kumpara sa lahat ng iba pang mga likido? Ang lupa. Bakit umiikot ang lupa sa isang tiyak na bilis at sa isang tiyak na anggulo na 23.5 na antas? Ang araw. Bakit ang araw ay may ganitong napakalayong agwat at nakakatakot na antas ng init? Bakit naglalaman ang atmosfera ng mga tiyak na sangkap ayon sa mga tiyak na sukat? Kapag nagbulay-bulay ka sa mga sagot ng mga tanong na ito, makikita mo ang dakilang tagalikha na naglalantad ng kanyang sarili ng malinaw. Umiikot ang lupa sa kanyang akses ng may bilis na 1,000 milya sa isang oras. Ipagpalagay na ang bilis na ito ay bumaba sa 200 milya kada oras. Halimbawa, ang mga oras ng gabi at araw ay magiging mas mahaba ng 5 ulit. Magpapatuloy ang pagtaas ng init sa araw hanggang sa tayo ay masunog. At magpapatuloy ang pagbaba ng temperatura sa gabi hanggang sa tayo ay magyelo. Hindi makakaya ng tao na isaayos ang kanyang oras, ang kanyang pagtulog, ang kanyang gawain sa panahon ng napakahabang liwanag at dilim. Ang lahat ng mga sukat sa planetang ito ay maayos at tumpak. Hindi lamang para sa lahat ng nilikha, kundi pati na rin para sa kapakinabangan ng isang nilalang sa partikular. Ang tanging nilikha na may isip na may kakayahang umunawa at makaunawa. Mayroon bang mensahe para sa atin mula sa tagapaglikha ng lahat ng ito? Bakit ang likido na nag-iisa na kinakailangan para sa buhay ay siya ring ang tanging likido na bumababa ang densidad kapag nagyayelo at pagkatapos ay lumulutang? Kapag ang tubig ay katulad ng iba pang mga likido sa mga katangian. Ganap na magyayelo ang mga dagat, ilog at karagatan at mamamatay ang mga isda at mga hayop sa tubig. Kung wala ang araw, hindi tayo magiging may kakayahan na mabuhay sa planetang ito. Ito ay nakapagdadalisay ng hudhud. Ang temperatura sa ibabaw ng araw ay 1,200 grado Fahrenheit. At ang agwat sa pagitan ng araw at lupa ay tinatayang 73 milyong milya. Ang distansyang ito na napakalaki ay matatag at dahil sa landas na elliptical na sinusundan ng lupa. Ang distansyang ito na napakalaki ay nag-iiba sa pagitan ng 147.1 at 152.1 milyong kilometro lang at hindi lumalampas sa saklaw na ito. Kapag bumaba at lumapit ang araw sa lupa ng kalahating distansya, halimbawa, masusunog agad ang papel at kahoy. Kapag ang distansya ay nadagdagan hanggang sa kahinaan, ang matinding lamig na mangyayari dahil sa malaking distansya ay magwawakas sa buhay sa mundo. Kapag naunawaan mo ang mga katotohanan ito, mauunawaan mo rin na merong isang Panginoon na maawain na nag-ayos ng ganito. Ang maselang mosaiko sa ating planeta na naangkop sa atin partikular at para sa ikabubuti ng ating buhay upang gawing madali at maayos ito. Umiikot ang lupa sa paligid ng araw sa anggulong 23.5 degree. At ito ay nagdudulot ng pagpapalit-palit ng mga panahon. At nagiging sanhi rin ng pagiging angkop ng lupa para sa pagsasaka at paninirahan kung hindi umiikot ang lupa sa anggulong ito. Mananatiling pare-pareho ang mga panahon sa bawat bahagi ng lupa. At tatakpan ng dilim ang mga polo at maglalakbay ang singaw ng mga dagat patungo sa hilaga at timog at kakalat ang mga bundok na may yelo sa ilang mga lugar at ang mga tigang na disyerto sa mga ibang rehiyon. At ang tanging paraan upang maiwasan ito ay ang pag-ikot ng mundo sa kalawakan sa anggulo
na 23.5 grado. Kapag ang atmosfera ay may mas manipis na kapal o may ibang mga sangkap, para ang mga bulalakaw na nakikita natin na nagniningning sa gabi ay gumagalaw patungo sa kalawakan na mas mabilis ng 70 beses kaysa sa bala, ay tutusok sa kalawakan at susunugin ang lahat ng bagay sa lupa. Ang bagay na kamangha-mangha ay na ang atmosfera ay nagpapahintulot lamang ng mga tiyak at napakaliit na dami ng radyasyong solar na mahalaga para sa paglago ng mga halaman, paglipol ng mga mikrobyo, at iba pang pangangailangan ng daigdig. May kakayahan ba ang kalikasan na isaayos ang lahat ng mga eksaktong petsang ito upang umangkop sa atin? Ang pagbabalansehan ng mga dami na kinakailangan para sa buhay sa lupa ay lubhang kamangha-mangha. Ang hangin ay binubuo ng 6 na mga gas mula sa mga ito, 78% nitrogen at 21% oxygen. Bakit ang mga gas na ito ay nabuo sa eksaktong mga proporsyon upang maging angkop para sa ating buhay at eksaktong ayon sa kinakailangan? Kung ang kairalan na ito ay hindi nasa ilalim ng pamamahala ng isang tagalikha na dakila at tigib ng karunungan, bakit naririto ang kahangahangang espiritu na ito? Parang ang lahat ng bagay ay napagkasunduan lamang upang tumugtog ng isang magkakasundong sinfonya. Ang simponiyang ito ay para lamang sa atin. Ngunit ang sagot ay simple. Siya ang marunong, ang sukdulan, ang malaki, ang maawain, ang nakakakaya, ang mapagmahal, ang maringal, haring almulok, ang may pagpipitagan at pagpaparangal. Siya ay si Allah. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون